I'm reminded of that greater love extended from my God above when He sent His Son to die in Calvary's hill. The precious blood that Jesus shed that day, that's the power to wash my sins away. Jesus did what no mortal man could. By laying down His sinless life, He became the supreme sacrifice, and that assures me that my God is good. I'm reminded God is good. Even though I fail to thank Him like I should, I'm reminded that He cares when He hears and answers prayers and makes a way for me, just like He said He would. Even when He sends the rain and my heart is filled with pain, He'll be working all things for my good. No matter if I'm basking in the sunlight on the mountains or walking through the valley, God is good. No matter if I'm basking in the sunlight on the mountain or walking through the valley, God is good. I'm reminded God is good. Amen? Every time we read the Bible, mga kaigsunan, you should be reminded how good God is. Every time you have a problem and then God saved you, you need to be reminded how good God is. So may buntag sa tanan, once again, we celebrate God's Day. So, ipadayon na to ang pag-study sa atong A to Z, mga kaigsunan. Niskip ta sa success. Kay kaning series sa message, dili siya nindot dugayon og kanang hisgot ang ikaduha nga bahin. No, dili siya murag malimtan ninyo ang limtanon na baning tao. So this is very important question. Number 3 na ta, mga kaigsunan, sa ato ang series of lesson about question nga pirmi ipangutana. Ikatulo na ni. And the question that we're going to answer this morning is, what is the age of accountability? This is part 1. Karong hapon, atong tiwaso ni, duha ra ni ka points, pero sa iyan duha ka points, kinahanglan siya ibuwag. Kinahanglan siya ibuwag. So, what is the age of accountability? Unsay pasabot ani? Kanusa man mahimong accountable ang tao? Pila edad? No? Pila may edad? Pila man unsa may atong ikakuan sa mga bata nga ikaw mao na imong edad, accountable na ka. Mga igsoon, to be honest with you, walay edad. Walay edad nga makaingon ka nga at the age of 5, 6, 7, 8 or even lower than 5 nga makaingon ta nga ikaw bataa ka, responsable na ka sa imong kinabuhi. You are accountable sa imuhang mga decision. So dili ta kaingon og edad, mga kaigsunan, but there are certain parts sa kinabuhi sa usa ka tawo or individual person nga gimension sa Bible at their age na mga nahitabo. So muna basihan nato, mga kaigsunan, since wala man tay laing basihan nga pagtulun-an kundi Bible ra gyud. So doon ay mga certain age nga gigamit sa Ginoo, and then we are going to refer it on what the Bible says, since the Bible is the only book na atong basihan sa ato ang pagkat-on, mga igsoon, sa atong kinabuhi. And this is very important lesson kay usay mataligan-an nato, mga kaigsunan, that we grown up, kita nga mga hamtong na, dili nato mabantayan nga wala na di ita nagbuhat sa atong responsibilidad sa mga bata. Na-miss nato. And when we are going to miss that, mga kaigsunan, dako kay nang epekto sa ilahang pagdako. Dako kay nang epekto sa ilahang pag-atubang na unya sa ilang kinabuhi, na mahimo na gyud silang accountable sa ilang mga decision making.
So samtang bata pa, sugod pa gyud anang bisan gimabdos nimo diha nagsugod ang imong responsibilidad inahan. No? Dili responsable ang bata nasa imong tiyan, responsable ang inahan nga gasabak. Hantod nga magawas na siya, ianak na siya, hantod nga magtubo siya, ang kanang inahan o ang amahan, apil na siya sa diyang gawas na. Abisan na apa sa tiyan, ang amahan, dakong responsibilidad. Una sa tanan, ayaw pasuba ang gamabdos. Kay once ang mama nga nagsabak, mahimo siyang sad, apektado ang bata sa tiyan kay connected sila. Amen? So kamong nagplano pa nga mag-anak mo, hinumdumi yun. Once nang imong asawa mamabdos, tanang klaseng pagpangga, i-apply nimo. Di ba? Enjoy mag-pregnant. Pag ang imong bana in the Lord. Pero pag ang imong bana nasukwahi diha sa Ginoo, pasagdan ka. Di man ka imo tanan. So, dili lalim ning magsabak. Sa diha mo gawas na ang bata, the same, parents are responsible. Di ba? Parents are responsible to train their children. Parents are responsible para mamold ang bata kay gitugyan na sa Ginoo sa imong care. Parents are the first authority nga gihatag sa Ginoo sa usa ka bata nga natawo aning kalibutana. Now, we need to understand mga kaigsuonan nga unsa may sitwasyon or kahimtang sa usa ka bata once nga mogawas na siya aning kalibutana. Kay kung dili ta aware ani, usahay mapasagdan na nato kay ato ring yung concern sa bata, di magsaba, di maghilak, di magsamok. Muna tanan na lang nga paagi nga mapahilom na to ang bata atong buhaton. Kuni ang pinakasikat karon is cellphone. Nakikkompetensya mo ni Willie. Bigyan ng cellphone! Di ba? Makikkompetensya ang mga parents sa kang Willie Villame. Kusog kita mo kuha nila, mo lingaw nila para ang ato yung concern nga, di sila magsamok na to. But that is not it. It is a big responsibility kung unsay atong gi-feed in sa bata para sa iyang pagdako. And everything, mga igsoon, nga atong gi-introduce sa atong anak, maunay mahimong part sa iyang pagdako. Are you listening? Now, it is our responsibility, parents, nga ang atong mga anak ma-aware siya nga naagyo di ay mo gamit niya. It's either God or the devil. So, depende na sa atong gi-introduce niya. So, if we are going to introduce to our children the world, the things of this world, the principle of this world, so dakog tendency mga kaigsunan nga ang pwede mo gamit niya si Satanas. And it drives to our first point this morning, nga kanira nga point ato isigutan this morning. Children could be used as an instrument of wickedness. Children could be used as an instrument of wickedness. So, dili na ito makumpiyansaan, mga bata karon. Mabitaw daghan kay naglagot anang kanabitawng dili mapriso ang mga below pila edad na? Below 15? Unsa na ang alo kang Kiko Pangilinan? Dagan naglagot anak, ngano man, mao may gigamit sa mga kriminal. Ang mga bata gihimong career og kanang drugs. Mo'y gihimong killer. Ngano di ka patay ng 8 years old? Kung maunay imuhang gimold sa iyang utok? Muna, dako kayog mga kuwan kadaot sa mga bata, mga igsoon, nga ang mga ginikanan, wa kay baw nga ang bata di ay pwedeng gamiton sa yawa. Pwede siya nga gamiton nga maguba ang kinabuhi sa uban. Amen?
Now, we need to understand mga kaigsunan para dili magamit ang atong mga anak sa kalihukan ni Satanas, mga igsoon. Letter A, atong sabto ni, that the child begins with their innocence. God created the children. Unya sa dihang gawas mga kaigsunan, inosente yun ang bata. So the children begins with their innocence. Wala sila kabaw, wala sila kalibutan sa pangitabo sa kalibutan. Empty. O sa kwan pa, kanang canvas mga kaigsunan, empty gid sila. Kita nga mga parents mo naghinay-hinay o butang og picture sa ilang canvas. Kita naghinay-hinay og mold sa ilang brain. Amen? So sa ilang ka-inosente, diha nahimo silang delikado. Nasabta na to? So magdepende na nato, parents. Kung giunsa nimo pagpreparar ang imong anak para sa pag-atubang sa iyang kaugalingong kinabuhi. Now let's go to Deuteronomy. Deuteronomy chapter 1. Nahimo ni siyang critical kaayo nga lesson mga igsoon. Abi na to, wala ra ni. Pero critical ni, nga naman, it is the life of your children. It is the life of our children. Nga na at stake ani. Iyos Bible sa verse number 39. Moreover, your little ones, which ye said should be a prey, and your children, which in that day had no knowledge between good and evil. So, inosente. O sa Gingos Bible, they shall go in thither, and unto them will I give it, and they shall possess it. Mao ni ang panahon mga igsoon nga gibawalan na sa Ginoo nga even Moses cannot enter into the promised land. Only Caleb and his children, and also Joshua and his children. Pero giingnan si Moses, but your children who are innocent, makasud sila sa promised land. So in other words, accepted mga kaigsunan. Ang mga kabataan accepted sa Ginoo. Samtang siya inosente. Sabot na inosente. Not capable of making his own decision. Innocent. So, nagsugod ang tanang bata diha. Pero ayaw sad mo kalimot nga ang usa ka bata mga kaigsunan, ang setting sa iyang utok kung dili nato gyud ni bantayan, puros binuang. Puros binuang. Sa ilang ka-inosente, ang setting sa ilang utok is foolishness. So kung dili ta aware, Christian parents, pagkadako sa kadautan nga giatubang sa mga bata, nga kung dili nato sila ma-introduce kang Christ, kung dili nato sila ma-introduce sa Word of God, kung dili nato sila mapugasan sa pulong sa Ginoo, magtubo ang ilang pagka-foolish, magtubo ang ilang pagkadautan. Ug sa ilang kadautan, mga kaigsuonan, maguba ang ilang ugma. Mao na nga, the longer nga imo siyang ipastay sa kalibutan, the harder for him to accept the Lord Jesus Christ. Kabantay mo, nindot kayo ng ministries mga bata. Very easy for them. Pagkantahon na nato sila, malipay sila, introduce nato ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa story, malingaw pa ta. Kaysa kanang lalison ta. Kinagdako na, unya, nadunggan nila, managlahi na nga mga panag-istorya, kabahin sa pulong sa Ginoo, gipang-change na, gipang-convert na. So, very hard. Kung nga kaning ministry sa kabataan, pagkalamia ang ministry hayo noon. Pero, kung ang atong ministry kabataan, naata diha ka nang redeeming the time because the days are evil. The children are eating up the conscience and the mind of children. Kaya nagkabata, mga kaigsuonan, nagkabata ang pagkaguba sa tao. Makita ni mo karon ang unod sa istorya sa mga bata, puros na crash. Kabantay mo.
Unya, dili pa madawat sa Facebook na mga account. Nga naman, tungkol sa mga ginikanan nga, gitugutan nila na account. Ang ilang mga anak nga wa pa sa age. Daghan. Pero, bisag wala ang ginikanan, makahimo ang mga bata og account. Naon sa buhaton sa mga ginikanan, mamulista. Para ang atong mga anak, dili mamulistya. Mamulista nila. Nabi ay age, di ba? Na age nga allowable para ka makaangkon og account. Ang mga bata ron, maayo na kaayo mo usab og edad. Unya butangan lag picture nga diila. Nanay account imong anak. Kay ba mo unsa ka grabe ng Facebook? Wa na mo kay baw kay nag-circle, nag-circulate raman ang inyuhang kanang Facebook sa mga friends. But if you're going to try mga kaigsunan to search other side of Facebook, makaingon ka very wicked. You try to search. Very wicked. Nyawa kay baw, mao nang di nimo makita nimo mga anak kay tuwa siya anak nga side sa Facebook. Ang iyang account di nimo makita. Nganong naingon naman na? Because that is the kind of life that you introduce to your children. Sa iyo pas buntag nakita na kasi imong anak nga gasigig ana-ana dito sa imong Facebook. Imbis makita kasi mong anak nga gasigig pakli sa Bible pero basa sad kusige ra sa kagpakli. Say kapuslanan na nagsig pakli sa Bible. Kung mo makita sa imong anak that you are reading the Bible, you are studying the Bible, not your cell phone, so magtubo sila mga kaigsunan that they will think, I need to go to the Bible like my mom, like my dad. Pero unsa may nakita sa mga bata ninyo, ang kuna ninyo be, ang kuna sa hilom, naggunit mong Bible o naggunit mong cellphone? Nagisgot mong Ginoo, nagisgot mong problema. So may makita din sa inyong anak ang inyong yaw-yaw o ang grasya sa Ginoo. Remember, they are innocent. So sa ilang pagka-inosente mga kaigsunan, pwede sila mapugasan anything. So unsa may angay nato ibutang silang una-una? Pulong sa Ginoo. Feed them the Word of God. Amen? Ikaduha nga angay natong i-learn sa ilang sa ilang pagka-inosente mga kaigsunan. Loyo sa ilang pagka-inosente. People, this including children, people are accountable for their action. Sa musugot kag sa dili, ang ilang innocence muhunong. Labi na nagsige tag-introduce o makakita sila, mga igsoon, they are not blind. They can see. They can see their surroundings. They can see the program sa television. They can hear sa mga tao sa ilang palibot. Makita sila og problema, makita sila og wickedness. May buong na gani ka, kanay mo anak, tugutan ni mong siglaag. May buong lang ka, sa mga klaseng bata Now, is it good that our children could just go out sa atong balay without us knowing asa sila padung kinsa ilang kauban? Would that be good for their life? No. Dapat nakaibaw ta. Dapat controlled nato sila. No, samtang naapa sila sa under sa atong authority, mga kaigsunan nga di wa pa sila naminyo, dapat that's the time nga ato silang i-mold igsoon para sa ilang kinabuhi nga monindot unta sa unahan. Ayaw silang tuguti to make decision on their own. Dapat guided. Amen? Kay mahimo silang accountable sa tanan nilang aksyon. Maabot man ang panahon nga kay baw na sila mo decide og ilaha, diha patay. Ato ta sa Ezekiel. Ezekiel chapter 12 verse 2. Ezekiel chapter 12 verse number 2. Do you find this lesson interesting?
Interesting kayo ni. Chapter 12, verse number 2. Usay kayo sa Bible, Son of man, thou dwellest in the midst of a what? Rebellious house, which have eyes to see and see not. They have ears to hear and hear not. For they are a rebellious house. Mauni ang pinakakuyaw nga puy-an sa bata. Do you think na di na mo epekto sa ilang kinabuhi? So the grown-up nga nagpuyo uban sa mga bata, the parents and the grown-up brothers and sisters, kung makita nila ang pagkaribildi ang mga dagko na, unsay mo ginahuna nga magtubo ang usa ka bata? Rebildi pod. Unya sa dihang ikaw na'y applyan sa iyang pagkaribildi, would you be happy? Would you enjoy the moment nga ingno kasi mong anak, hilomoy! Malipay ka, anak. Nga ikaw na mismo may pahilumon sa imong anak, naggamay pa. Nga naman, nadunggan po din nga ka sa imuhang anak, nga giingnan nimo imong bana, hilom! Like mother, like daughter. So kung nagtubo siya sa rebellious crowd, ang bata, 99.99% rebuilding. Mabito na ka na mga rebelde sa bukid. Ang panghuhaon nila mga bata. Adto na nila ibutang sa huna-huna o sa kasing-kasing sa bata ang pagka-rebelde. Mao na nga bisag padaton nagbumba, kay bawo na siya nga mabungkag siya, okay na. Nga naman, that is the only life he knew. Anak ka potential ning brain na to, mga kaigsunan, to make a very strong decision because of maunay gi-inculcate. So nakita ninyo ang pagka-delikado sa pagtubo sa atong mga bata? We need to know this kay maunay atong ministry, kabataan. It is very important. Foundation, mo na'y pinaka-importante nga moment sa ilang kinabuhi. Samtang bata pa sila, mo na'y pinaka-importante nga part sa ilang life para sa molding process. Kung unsa sila angay mahitabo sa ilang pagdako. Amen? So, mo na'y gisulti sa Bible. You need to be aware, mga kaigsunan. Kaning rebellious house. Ato na hinahinayo na badlong sa atong kinabuhi. Are you living in a rebellious house? Pastor, I cannot distinguish. Kuyawa, di ka kabantay kung rebellious house ang imuhang balay? Are the people living in that house following what the Bible says? If not, then you are in the rebellious house. Kay ang gi-refer sa Ginoo ani nga rebelde, kanang wa nagsunod niya. Dili ka na rebelde sa bukid. It will affect your action. It will affect your decision making. Ug mao nay makatunan sa mga bata, mga kaigsunan, so magtubo sila nga lisod adon. Magtubo sila nga lisod pitonon. Magtubo sila nga sumusukol sa ilang ginikanan. Oh, try to evaluate your children. Sayon ba sila tudluan, pasundon, o lisod? Kaya mo ilang nakita. Mo nakita niya sa mga dagko. Mo nakita nila sa silingan. Mo nakita nila sa TV nga sige lag-away. Kaway lami, mo tanaw TV, way away. Muna delikado na kung inyong anak, sigihan nyo, pero mga anak, sigihan lang anak sa TV, away na pod. Kita niya sa iyang mga ginikanan, yes. Away pod. It's normal. Muna siya po, nagdako siya nga, ang kinabuhi, away. Ang kinabuhi, patay. Muna yung atong giprogram silang utok. Inusinti man sila, huwag sila kay ba what is right and what is wrong. Kita mo yung nag-introduce nila. So what is acceptable to us is acceptable to them. Hantod nga ilan ang i-multiply, they will become worst.
than who we are. But if we are going to introduce to them the Word of God and who Christ is, they will become more good than us. Kaya mga bata, mulabaw gina sila. So sa ganahan ninyo, palabuhan inyong kakuan, kabadlungon, o palabuhan ang inyong pagkamaayo. No, nakita sa imong anak nga, kani akong papa, maghatag ni siya kinilo nga bugas sa mga tao, siya sinako. Palabuan. Di ba? Muna ang mga bata, they will excel more than their parents. Unya, kung ana sa bad side, luoy kayo ang atong kabataan sa ilang kaugmaon. Na, did you understand? Letter C. Letter C. The imagination of a man's heart is evil from his youth. Inosente ha? Pero mga kaigsuonan, luyo sa pagka-inosente, ang imagination of a man's heart, remember this, is evil. Asa nagsugod? From his youth. Sukad sa iyang pagkabata. Genesis chapter 8, verse number 21. Genesis chapter 8. Dili gini gisugdan sa Genesis. The Bible says, and the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. Nga naman. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living, as I have done. Kaya kung basihan sa Ginoo ang wickedness, ay wa na, di kita mapurma. Pabahaan na punta. Mura niyo na Ginoo, di na nako pabahaan otro. Kaya nga naman, may pag-asa tao. Uy, pag-asa. Wicked yun. So mga igsoon sa pagka-inosente sa mga bata, unya, gisultian nata sa Bible nga even God, ingon siya, pag humana pagbaha niya sa tibok kalibutan niya, di na nako ni utrohon for the sake of man. Luoy kay naluoy ang Ginoo nato. Nga naman, ang rason nga nung iyang gipabahaan ang tibok kalibutan sa panahon ni Noah because of the wickedness of people. Niya sa iyang giingon. Hasta mga kahayupan, naluoy siya. Damay man sila. But for the sake of man, kita ra gyud iyang concern ha? For the sake of man. Kay ingon pa sa Ginoo mga kaigsunan, for the imagination of man's heart is evil from his youth. May pag-asa pa bang di mahunong ang baha? Di man ni pareha sa baha nga nahaiaguman kanon lately, no, particularly sa Europe. Dili ko na nga baha oy, guol na kay sila kay niabot sa hapit na sa atop. Ang uban naabot na hapit na lapas sa first floor. Uy, igsuon. Pinakataas nga kahoy gilapasan sa tubig. Pinakataas nga bukid gilapasan sa tubig sa panahon ni Noah. Nga ang tibuok kalibutan na puro tubig. Mabitod gisugo sa Ginoo si Noah nga himuwa ang barko ibabaw sa bukid. Kay kung naa niyo sa wato ningon to si Noah nga di ka kakos bukid, ari ka ko sa ubos. Maguba to. Kay ngano mabangga to siya sa mga tag-as nga mga. Pero nituman mo siya sa Ginoo. Mo nakita instruksyonan ganita, tuman gyud ta. Oh, so tuan niya gibuhat ibabaw sa bukid as God commanded him. So siya nitabo, pag ana na sa tubig, nahumana ang commotion, nga ihampak-hampak ko ka. Kita mo na baha nga hasta ang kanang barko mapaslak dito ilawom sa bridge. Dugmok. Mo na netabo sa arka. Amen. Mo na may tabo sa arka. Pero wala, tuman man si Noah. So nituman si Noah,
hapsay kayo ang paglutaw sa barko. Ingana to kinabuhi, magtuman lang tas Ginoo. Dili ta magpasulabi ani o magpasunod, magpadaan ni ato ang pagka-wicked. Wicked man kita. No? Sukat pa sa pagkagamay na to, wicked kita. Muna kini ato mga youth, pasagdan ni nato, ay, bisag cute pa na. Wagi lami na tanawon. Wagi lami aning evil. Unya mao nay naa sa heart. Evil from his youth. Alarming? Very alarming. Kung kita, mangisog yuta, mangusog yuta, nga ang pulong sa Ginoo, ma-establish yun sa atong panimalay, mga ison. Magtinabagay ta, nga as young as infant. Si Ada, dapat makadungog na siyang pulong sa Ginoo. Introduce to them the Word of God. Mas maayo, kung di ka ganahan maminaw sa mga preaching na sa YouTube, nga ato gi-post, imong anak sige hagpapaminaw. Let them hear the Word of God. Let them hear. Magpangita na sila. As what the Bible says, train up a child in the way they should go. Kaysa dihang mo dako na sila, di sila mubiya diha. Anak kalisod, kung na-train up ang mga bata sa wickedness. Pagkalisura pahawaon. That's biblical. It could be applied in a good way or in the bad way. Kung asa sila na mold, lisod na sila kwaon. Are you listening? Kunya kinabuhi na igsoon. Once ma-destroyed ang kinabuhi, lisod kayo repent. Do you agree? Unya, di na ba na sila kaibaw? Once na na-eaten up na sila, mga igsoon, sa wrong thinking o sa wrong concept sa kinabuhi, kung nakaon na sila, di yun sila kabantay nga makadaot dito ang ilang gibuhat. Hantod, maguba sila, di pa sila ka-realize. Pagkasayo pa. Kaya di makakalikay yun. Padung mo sa pangidaron nga makahinuklog na ka ba? Labi na nga, naahat ka pagkainahan, naahat ka pagkaamahan, magtanaw ulit kasi mong anak, kung mabalik na akong panahon. Paita bandayan eh. Muna ang pinaka-wicked yun nga mga tao, hastang mga bata, biyaan. Pasagdan. Wicked na yun kayo na. No, asa man to nagikan pod ganung ingunan na iyang decision making sa iyang pagkagamay. Ug maoy na build up sa iyang hunahuna mga kaigsunan ang pagkaway pulos nga tao. Dili responsible. So daghan kayo madamay. Kay managhan magyuna, manindot og mabati, managhan man ang tao. Multiply man. Amen. So, the imagination of a man's heart is evil from his youth. Bantayan na to. Another thing that the children could be used, mga kaigsunan, another verse nga atong i-learn. Letter D ni siya, si Jehoiakim. The 8-year-old King Jehoiakim did evil in the sight of God. Imagine na 8 years old hari. 8 years old, hari. Unya sa iyang pagkabata, mga kaigsunan, ang pagpaila sa Bible sa iyang pagkahari, wicked. Paita ni bataa. 2 Chronicles. 2 Chronicles. Nasa biyay, 8 years old, nahimong hari. Unya nindot. Pero kani mga kaigsunan, 2 Chronicles chapter 36, verse number 9, wag din nagdugay iyang pagkahari. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, Jehoiakim was 8 years old when he began to reign. And he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem. Pagkamubuah,
3 months and 10 days. And he did that which was evil in the sight of the Lord. 8 years old could make a wicked decision. Ay nagsayon-sayo na. Muna, di na maayo ng balaod ni Kiko. Kay ang bata, makadesidir na. Unya, every person is responsible of their action. Muna itudlo sa Bible. Muna manubag. Ang silot sa Ginoo sa sala, imperno. Pasabot ba kay 15 years old below? Di na maimperno, bisang magpabadlong. Imperno ka, oy. Impierno ka. Because once nga naanak kay kabuot, mga kaisunan, and you are the one making decision of your action, you are responsible of that. Responsable ka na. But it's very clear, igsoon, sa Bible, maninindot ni kay, di man nato malalis ng Bible. Amen? Si Jehoiakim, 8 years old. Nga nung nakadecide man si Jehoiakim at 8 years old, ani nga mga evil things because of the molding from his birth up to his present age. Ay, kung inanikalit na to siya ka-wicked. Mo iya nakita. Maoy na-introduce niya sa iyang pagka-inosente. Maoy na-introduce niya nga klase nga kinabuhi, wickedness. So, unsa may sa dihang siya na hari, unsa may iyahang mga desisyon, wicked. Muna ang atong mga anak, niya masuko na yun ka, mo na imong gi-introduce. Kung kasi makita na ito sa mga anak, mo na itong gi-introduce nila. So, dawata na. Ikaw may drawing anak. Masuko na kag mo na resulta. Oh, bugat nga responsibilidad na to. Bugat nga responsibilidad sa mga ginikanan. Mo na nga ayaw itugyan inyong mga anak sa kamot sa mga cellphones. Ayaw itugyan ang inyong mga anak sa social media. Guide them. Social media is good when you as a person is good. But social media is very worst when you are wicked. Very worst. Amen? So, naay lesson inyong nakuha ni? Unsaon ninyo na? Daghan na batag mga bata pa karon? Unya, basihin na mga youth nga inyong mga kaila nga pagka sumusukol sa mga ginikanan. Na, you've done your mistakes. Pero naapay mga gagmay. Will you repeat the mistake? So asa man na sayop, wala na to na-introduce nila ang pulong sa Ginoo. You try to see a child growing in the Bible. Di ba sila perfect? But manageable. But look at the child without the Word of God being introduced gikan sa ilang pagkagamay. Hard to manage. Lisod kayo. Nya, wata nga mas mudako na nimo. Kay mura kag kuto. Tirison na ka na. Hilom na gud pa. Kaya makama, di kay ka mo hilom ma. Wadyo kay support. Okay, ang anak man nimo gabuhi na nimo. Kay sayop man ang imuhang pamaagis kinabuhi. Dapat ang pamaagis kinabuhi mga kaigsunan, samtang naapatay kusog, alaman ning kamuta para sa atong ugma. Buhan ini kaugma ang mga minyo natong anak. Bisan pag di sila mamalik. Buhi ta. Unya sila pod wa nahimong bugat nato tungod kay nabuhat nato ang angay. Nya guess what? Kung nabuhat gyud nimo ang angay, mamalik gyud na sila, dili problema. Kun dili magpakita sa panalangin nga ilang nadawat because they are prepared to enter into marriage.
ay nyo nagduwa-duwain ng marriage. Ato naman nag-discuss that wedding is not important. Marriage is important for preparation. Pero lahi man, ang mga tao ron, ang giandaman og ayo, ang kasal man, napamagudaghang kasal, may tabugot. Paper wedding, silver wedding, golden wedding, sungkod wedding. Di ba? Damihan na ikasal no niya, tiguwang na ba? Asa na daw ako asawa. Pagkasal gyapon, katamis na no? Mahitabo na siya kung nindot ang molding process. Kay ang Bible na gyud nag-ingon, di gyud na siya malangkat diha. So now is the best time to train our children while they are very, very young. The younger, the better. Start molding them. Kana si Bato, I mold na. Teach him the Word of God. No, labi na musunod na siya. Kung nakita siya, labi na yang papa magbid, bit po na siya. Magbid po. Yeah, how proud ang imong anak makita ba nga ang imong amahan. Nga na bitaw, di ba? Mag-unsa ka sakit sa kasing-kasing sa imong anak ko ang iyang amahan. Wag kay ug sa binisaya pa nga kumon nga mga pulong way probitso. Amot kisay gamugna ang pulong way probitso ka. Una imo ang balik-balikon probitso. Unsa may meaning ana? Ang pasabot way kapuslanan. Di ba? Di ba puslan? Oh, sige, atong examon. Ready na mo sa exam? Na? Without looking at your notes? Atong exam. What is the age of accountability? Part 1. What is the age of accountability? Unsa ra nga point ang atong isgutan karon? Ha? Children could be used as an instrument of wickedness. Kasakit. Kung atong anak mo'y may tabo anak. Sultihan ta mo, pag mauna na may tabo, unya underage imong anak, di jud ka kakitang kiko nga modupa. Para tabangan imong anak. Ambot usay rason ni anak mga kaigsunan, it is very contradicted sa Bible. Usay una ani? Ha? Usay una? Ang mga bata nagsugod sa pagka-inosente. Unya, di ta makaingon na nga, hayahay, gi-aware ka. Nga kung dili ka magbantay, guba ang imong anak sa unahan. Tungod kay sa iyang pagka-inosente, pwede siya magamit sa yawa. Pwede siya, wala siya kaybaw, dautan day na. Wala siya kaybaw, abin niya, kuan, di ba, lahat ng ginagawa ng matatanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Tinuod man na. Tinuod kayo na. Mo may gibuhat, mo may nakita niya pirmi, di sakto. Kamantay mo niya yung anak, palaaway kayo, hinanaw nagsalida. Yung kusog mo na manapat imong anak, mo may nakita niya. Basta di ka uyon, bug! Unya, laagan kayo, mo'y makita niya sa dan. This is the kind of life I know. O di mo i-apply niya. Inosente. Ikadua. No, di na to ma-excuse ha. Because accountability, every person is accountable sa ilang action. And number 3, letter C.
Sugod sa youth ang pagka-wicked, no? The imagination of a man's heart is evil from his youth. So asa ta dapat magsugod og mold nila? Oh. Mo nanindot kay atong ministry kay children? No? Children. And last is si Jehoiakim is a perfect example nga pwede sila gamiton sa yawa. The 8-year-old king Jehoiakim did evil in the sight of God. What about your children? What about your children? The same thing. So this afternoon, ang atong topic mga kaigsunan, this is question often asked number 4. Sumpay ani. Part 2 sa what is the age of accountability. Part 2 siya. So, diri na instructionan ta what can we do sa atong mga bata. Will you listen? Ani? Gituyo gini gisumpay ni mga kaigsunan the whole day. Di ba? So, mo ni ato ang topic karong hapon. I hope that you will come back. I hope that you will come back. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful sa imuhang pagpahimatngon namo, Lord, kabahin sa mga bata. Lord, they are very precious in your sight. They are your heritage. The very important belonging entrusted into our care. Tabangi mi, Lord, nga dili namo mapasagdan ang kinabuhi sa mga kabataan. Na ay imong gi-intrigo, Lord, sa matag usa nga nahimo yung kaparte sa ilang pamilya. But our responsibility also sa ministry, Lord, sa Agak Rescue, kabataan sad nga na-deprive sa ilang right. And you commanded us to be the one that will take care of them. Please help us, Lord, nga among i-grab ang opportunity sa pag-atiman sa mga bata nga napalayo sa pagpangga o padong maguba ang ilang ginabuhi. Thank you for the Bible. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Thank you, Yud kaayo, sa pag-remind nimo kanamo. Tuguti, Lord, nga dili magmagahion ang among singkasi. Tuguti, Lord, nga mabuhat namo ang among responsibilidad kay ang yawa muguba gyud og kinabuhi. Kay wala ni bisan usa nga iyang binuhat tanan nimo, Lord. O ang iya yung tumong nga pasakitan ka. O gayong itugot, dear God, nga mahimo may instrumento niya nga mapasakitan ka. Pinaagi sa pagwalang bahala namo sa imong gitugyan ka namo nga responsibilidad. Thank you so much, O God, for this reminder. And please bless your people, O God, to give their response to you this morning. That they will surrender their life to you, O God. Nga mahimo silang galamiton sa buluhaton nga imong gihatag namo. Bless this invitation this morning. Please prepare the altar for your people. This is for your glory, O God. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.